Tahimik na chinecheck ng dalaga ang chart na hawak niya. Banayad ang bawat galaw niya, habang maingat na tinitignan ng dextrose ng isa sa mga pasyente niya. Sa tahimik na silid, maririnig ang mahinang ugong ng aircon at ang tik-tok ng wall clock. Ang mga mata niya, seryoso, pero may bakas ng pag-aalala. Nurse, kailan po ba ako makakalabas? Pakiramdam ko kasi lumalaki na ang bill ko sa ospital. Mahina, ngunit puno ng pag-aalala ang tinig ng matandang babae na ngayon nakatingin sa dalaga mula sa kanyang kama. Mula sa chart kanina, naabala niyang binabasa. Lumipat ang tingin ng dalaga sa pasyente. Agad naman siyang umiti habang pilit binibigyan ng kapanatagan ng kausap. Don't worry po ma'am. For discharge na po kayo. Pwede na po kayong umalis bukas ng hapon. So, last check ko na po ito sa inyo. Magiliw niya na saad. Halos 5 taon na ring licensed nurse si Sarah. At magmula pa noon napapamahal na siya sa bawat pasyente niya. Oh, Nurse Sarah, tapos na shift mo? Nilingon ng dalaga nagsalita mula sa likuran niya. Bahagya siyang umiti bago tumango. Oo, maaga rin siguro ako makakauwi. Pagod eh. Mahina namang natawa ang kapwa niya nurse. Bago, pumantay sa kanya sa paglalakad. Gusto mo ba mag-coffee muna? Meron akong dala sa lounge. Tinignan ni Sarah ang wristwatch niya bago marahang tumango. Sige sure. Kailangan ko rin ata ng pahinga bago diretso umuwi. Habang naglalakad patungo sa lounge, nahulog sila sa malalim na kwentuhan. Natatawa pa ng bahagya ang dalaga habang tumatango-tango. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang tumama siya sa isang matigas na bagay, dahilan para malakas siyang mapaatras. I'm sorry. Bago pa man tuluyang matumba patalikod ng dalaga, may malapad na kamay ang sumalo sa bewang niya. Umikot muna siya sa ere bago siya nakabawi. Ano ba yan? Balak niya sanang awayin kung sino ang Poncio Pilatong yon. Ngunit gano'n na lang ang pagkabigla niya nang makita ang napakapamilyar na muka. Paulo? Aniya. At sa isang iglap lang na yon, nagtakbuhan ng mga alaala sa isip ng dalaga. Maging ang pamilyar na kuryente ay dumaloy sa kanyang sistema. Tama, iisang lalaki lang ang may kakayahang gumawa nun sa kanya. Sarah. Maging ang pagbanggit nito sa pangalan niya, nagdala ng kakaiba sa kanyang puso. It's nice seeing you. Kasabay ng banayad ng ngiti. Wow, you're a nurse. Nanatiling tahimik si Sarah habang pilit iniiwasan ang titig nito. Ngunit ang kabog ng kanyang dibdib, tila bumabalik sa nakalipas sa mga panahong pilit niyang kinakalimutan. Ang bawat salita nito, nagdadala ng hindi maipaliwanag na damdamin. At kahit anong taboy o pilit niya, bumabalik at bumabalik pa rin talaga. 5 taon na ang lumipas. Ngunit ang lalaking to, patuloy na nagiging alaala ng puso niyang minsang iniwan. Nice seeing you too, Paolo. Pero kasi, tapos na ang shift ko. See you next time. Pilit niyang binigkas sa mga salitang yon. Kahit nararamdaman niyang nagkakabuhol-buhol na ang kanyang dila. Agad niyang hinatak ang strap ng kanyang bag. At balak na sana niyang umalis nang mabilis upang tuluyan ng makatakas. Ngunit bago pa siya makagalaw, hinila siya ng kasama niyang nurse na si Liza. Uy, akala ko ba magkakape tayo? Nito, na para bang may amusement pa sa boses nito. Oo nga pala. Sagot niya bago pilit nang umiti. Tumikim siya
bago bumaling kay Paolo. Sige, enjoy your day, Paolo. See you around. Sa totoo lang, wala siyang katiyakan kung kailan o paano o kung gusto ba talaga niya ito makita ulit. Sarah, sandali. Pagtawag nito, halos mapahinto siya sa paghakbang. Ngunit hindi na siya tumingin pabalik. Yeah? Tanong niya at hindi na nag-abala pang balingan ng binata. Naramdaman niya ang bahagyang paglapit nito at kahit hindi siya tumingin, alam niyang nakapako ang titig nito sa kanya. Can we talk sometime? I know it's been a while, but there are things I think we should clear up. Mahinahon ngunit mariin ang tono nito. Sapat na para mag-iwan ng bigat sa hangin sa pagitan nila. Wala na ako oras para sa ganyan, Paolo eh. Pasensya na ha? Sagot niya, na mas mabilis nga kumpara sa inaasahan niya. Halos hindi niya naramdaman ang bigat ng salita sa bibig niya. Dahil mas mabigat ang bigat nito sa kanyang dibdib. Ngunit kahit ganon, narinig niya ang bahagyang pagbuntong hininga ng lalaki. Tila ba alam na nito ang magiging sagot bago pa niya ito bitawan. Tumikim si Sarah at hila ang kaibigan niyang nurse bago sila nagpatuloy sa paglalakad patungong lounge. Ex mo ba yun? Tanong ni Liza habang kunot ang noo. Napatigil ang dalaga at saglit na hindi nakasagot bago umiling. Hindi, magkakilala lang. Pagsisinungaling niya dahil para saan pa? Para ipaalam sa iba kung ano talaga naging koneksyon nila noon. Wala naman kasi talaga. Ngayon lang ako nakakita na ganun ang tinginan pero magkakilala lang. Nagkibit balikat si Liza bago bumungis-ngis. Sabagay, kung yan ang sabi mo eh. Hindi makatulog ang dalaga ng gabing yon. Halos lahat ng posisyon sa kama nagawa niya na. Sa wakas, tuluyan na siyang nainis. Kaya naman naupo siya sa kama habang sinasabunutan ng sarili. Ano ba yan? Ano ba yan? Frustrated na sigaw niya. Dahil doon, malakas niyang inihagis sa dingding ang una niya. Bakit? Bakit kailangan maglandas ng daan natin ulit, Paolo? Malakas niyang tanong sa hangin. Tila ba hinihintay ang sagot mula sa isang katahimikan na hindi kailanman tutugon. Ang pangalan ni Paolo, parang isang sugat na natanggalan takip. Masakit, mahapde, ngunit totoo. Ang mga alaala nila bumabalik, bawat tawanan, bawat yakap, at ang matinding sakit ng huling araw nila magkasama. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na 5 taon na yon, na dapat wala na itong epekto sa kanya, pero bakit? Bakit tila nanatili ang lahat na animoy nangyari lang kahapon? Pilit niyang itinulog ang nararamdaman. Ngunit kahit pikit niya ang mga mata, ang mukha ni Paolo ang sumisiksik sa kanyang isipan. Isang beses lang to. Hindi na kami magkikita ulit. Tama. 5 taon kami hindi nagkita. Dapat, madagdagan pa yon. Pilit niyang pinapaniwala ang sarili na isang pagkakataon lang ang lahat, na hindi niya na kailangang isipin pa si Paolo. Ngunit sa bawat takbang niya, tila may aninong sumusunod sa kanya. Ang mga alaala ng lalaking yon. Pagdating sa ospital, agad siyang sinalubong ni Liza, na agad namang napansin ang bigat sa kanyang muka. Oh, okay ka lang ba? Parang di ka nakatulog ah. Okay lang. Sagot niya habang pilit na nilalagay ang ngiti sa kanyang labi. Ngunit kahit si Liza, hindi nadala sa pilit na pagpapanggap niya. Sigurado ka? Kasi kahapon parang iba na yung timpla mo matapos mo makita ano ang pangalan niya? Si Paolo? Tanong nito. Kasabay ng pagbibigay ng mapanuksong ngiti. Tumigil ka nga. Sagot ni Sarah, sabay iling. Trabaho muna tayo, okay? Pilit niyang itinulak ang usapan palayo sa personal na buhay.
Hindi pa siya handa para mag-open up, lalo na sa ganitong oras na punong-puno siya ng kaba at hindi pa rin siya sigurado kung paano siya maghuhusga sa sarili pagkatapos ng lahat. Nurse Sarah, kanina ka pa hinahanap ni Direk. Narinig niya ang isa pang nurse na may ngiting puno ng kalokohan. Napatingin si Sarah sa direksyon ng boses at agad niyang napansin ang isang lalaki na bagong dating lang. Tumayo ito sa isang sulok ng hall, nakatingin sa kanya at may hindi maipaliwanag na ekspresyon sa muka. Kanina pa? 8:00 lang ng umaga. Anong kailangan niya sa na ganito kaaga? Nagtatakang tanong ng dalaga. Hindi siya sanay na tawagin siya ng direktor ng ganitong oras. Kaya't nagtataka siya kung anong dahilan ng biglaang paghahanap sa kanya. Nagkibit balikat ito bagong umuso. Ikaw na lang pumunta doon para malaman mo. Kahit naguguluhan, nagpa siya si Sarah na puntahan na nga lang ito. Uy, salamat Liza. Catch you later. Pumasok si Sarah sa opisina ng direktor ng ospital na si Direk Andres. Isang matandang lalaki na may matalim na mata at seryosong personality. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang sinalubong ng matandang direktor. Nurse Sarah, I'm glad that you're here. Pinaplano ko na magpatawag sana ng meeting. But since you're here, no need for that. Simula ni Direk Andres na hindi na nag-aksaya ng oras. Tumayo ito mula sa inuupuan at naglakad papunta sa isang mapa na nakatape sa dingding ng opisina nito. May mahalagang task na ibibigay sa iyo at sa mga kasamahan mong nurse. Kumunot ang kanyang noo. Task po? Tanong niya na medyo naguguluhan. Ikaw ang magiging leader ng isang team na ipapadala sa isang military camp sa Mindanao. May mga sundalo na nangangailangan ng medical assistance. At tayo na lang ang may kakayahang magpadala ng mga qualified nurses para sa kanila. Ang iyong grupo, ang magiging pangunahing team na mag-aalaga sa mga sundalo at mga civilian na under pa rin na mula sa mga labanan. Paliwanag ni Direk Andres, tahimik at direkta. Ha? Nagulat si Sarah sa narinig. Tama ang narinig mo, Nurse Sarah. Nakita ko ang potensyal mo bilang isang nurse. Magaling ka sa trabaho. Mahusay ka sa paghahanda ng pasyente. You are the right choice for this. Dagdag pa ni Direk Andres. Nagdadalawang isip pa ang dalaga. Wala pa naman siya experience sa ganito. Paano kung pumalpak siya? Kung papayag ka, your team will stay sa kampo ng ilang linggo o buwan. Depende kung hanggang kailan kayo kailangan. You have to be ready, Nurse Sarah. Bukas, pupunta kayo ng Mindanao upang mag-organize ng logistics at mga kagamitan para sa mga pasyente. Kasama sa team mo ang mga nurses na may experience sa emergency response. Kaya't hindi ka mag-iisa. Napanguso ang dalaga at napabuntong hininga. Ano pa nga ba? May magagawa pa ba siya? What the hell? Halos pabulong na mura niya nang pagkababa nila mula sa truck ng army. Sumalubong agad sa mga mata niya ang pamilyar na figura. Napahinto siya mula sa kinatatayuan habang pilit na nilalabanan ng kaba at inis na unti-unting bumabalot sa kanya. Sa hindi kalayuan naroon si Paulo. Nakasuot ito ng combat uniform na mukhang abala sa pakikipag-usap sa ilang sundalo. Ang postura nito seryoso at kahit sa malayo kitang-kita ang awtoridad na taglay nito. Parang isang tanawin mula sa nakaraan, pero mas magulo at mas nakakapagod isipin. Everyone, the medical team are here! Sigaw ng isang sundalo na nagbigay hudyat sa lahat ng mga naroon. Agad na lumapit ang grupo ng mga sundalo kasama si Paulo, na agad na pa ako ang tingin kay Sarah. May bahagyang pagngiti sa labi nito. Ngunit mabilis yung nawala. Welcome to the camp, Nurse Sarah. Bati ng binata
na tila normal lang na magkita silang muli sa ganitong sitwasyon. Tumango ito, sabay lingon sa iba pang sundalo. Make sure they're settled in properly. Kailangan nila na maayos sa workspace at lugar na matutulugan. Hindi makapagsalita si Sarah. Ang dami niyang gustong itanong. Bakit ito narito? Anong ginagawa ni Paulo dito? Ba't tila casual ang lahat para sa binata? Pero sa kabila ng kaguluhan ng isip niya, pinili niyang manahimik. Mas mabuti na lang siguro na iwasan na muling pagbukas ng sugat ng nakaraan. Pagkatapos maayos ang kanilang kagamitan, nagkaroon ng maikling briefing kasama ang leader ng kampo. At doon nalaman ni Sarah ang kabuuan ng kanilang task. Kailangan nilang magbigay ng tulong at assistance sa mga sundalong nasusugatan sa mga operasyon. Gayon din sa mga sibilyang nasasangkot sa labanan. Mabigat ang trabaho. Ngunit para kay Sarah, tila mas mabigat ang presensya ni Paulo sa paligid. Sarah, tawag ni Lisa. Habang inaayos ang mga gamit sa medical tent. Okay ka lang ba? Parang ang tahimik mo. Napatingin siya sa kaibigan at bahagyang umiti. Okay lang ako. Pagod lang siguro. Sigurado ka? Kasi kanina na makita mo si Kuya Sundalo parang nagbago yung timpla mo. Tukso ng babae habang may pilyang ngiti sa labi. Don't joke around, Lisa. Sagot niya. Ngunit hindi niya maitatanggi ang pamumula ng kanyang muka. Ngunit bago pa makasigot si Liza, bigla na lang pumasok si Paulo sa tent. Ladies? Bati nito habang ang boses may halong lamig at profesionalismo. I just want to check if everything's in order. Let me know if you need anything. Everything's fine, Sir Paulo. Sagot ni Liza na tila nagpipigil ng ngiti. Samantalang ang dalaga naman, hindi makatingin ng diretso sa binata. Good. Tugon nito bago tumingin kay Sarah. Can I talk to you for a moment? Natigilan si Sarah dahil doon. Lalo na nang ang lahat ng mata nakatuon sa kanila. Kaya naman wala siyang choice kundi tumango at sundan nito palabas ng tent. Nang makalabas ng tent, tumigil si Paulo sa ilalim ng isang puno. Malayo sa ingay ng kampo, tahimik lang itong tumayo doon habang nakatingin sa malayo bago nagsalita. It's been a while, Sarah. Hindi naman agad nagsalita ang dalaga. Tumango lang siya bago umiwas ng tingin. Napapansin ko, na iniwasan mo ko. Do you really choose to forget about me, Dahil sa tanong nito, napalunok ng sariling laway ang dalaga. Maging ang mga kalamnan niya, nagsisimula ng manginig. What are you talking about? Nandito ako para sa trabaho. Nagiging professional lang ako. Ngunit gano'n na lang ang pagkabog ng puso niya nang humakbang palapit ang binata sa kanya. Mas kumaganda ka habang tumatagal, Sarah. Pabulong na saad nito, kaya naman naikuyom niya ang kamao para pigilan ang sariling puso sa pagwawala. Ano ba talaga ang gusto ng lalaking to? Hindi ba nito alam kung ano epekto nito sa kanyang sistema? Sa bawat takbang ni Paulo palapit, tumitindi ang kaba at init na nararamdaman niya. Gusto niyang umatras, pero tila ba hindi siya makagalaw. Nakapako sa lugar kung saan siya nakatayo. Ang titig ng binata, para bang hinuhubaran ng kanyang kaluluwa. Nag-iiwan ng kakaibang kiliti at kaba na hindi niya maipaliwanag. Paulo, ano ba talagang gusto mo? Tanong niya. Pilit pinapanatili ang tono ng boses na seryoso. Simple lang. Sagot nito, na bahagyang tumagilid ang ulo habang nakatitig sa kanya. Gusto ko lang malaman kung may nararamdaman ka pa rin ba sa akin. Nag-init ang mukha ng dalaga sa sinabi nito. Paulo, ilang taon na ang lumipas. Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin ang lahat? Ngunit sa halip na sagutin ang tanong niya,
Mas lumapit ang binata. Ngayon halos magkadikit na ang katawan nila. Naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang balat. Ang malalim nitong titig na tila hindi mapakali sa pagtitig sa labi niya. Kung nakakalimutan mo na talaga ako, ba't ka umiiwas ng tingin? Ba't nanginginig ang kamay mo? Mas napadiin ang pagkuyom ng dalaga sa kanyang palad, habang pilit pinipigilan ng sarili na magpatalo. Hindi ako nanginginig. Ngunit bago pa niya matapos ang pagsagot, hinawakan ni Paulo ang kanyang kamay. Banayad ang paghawak nito. Ngunit tila ba nagpapadala ng kuryenteng dumadaloy sa kanyang balat papunta sa kanyang puso. Ganito ka pa rin, Sarah. Patuloy ni Paulo. Laging sinasabi na wala lang. Pero sa loob-loob mo alam ko may iniisip ka. Pilit niyang binawi ang kamay. Ngunit masyado itong mabilis. At bago niya pa namalayan ay hawak na ni Paula ang magkabila niyang kamay. Bahagya tuloy siyang napasandal sa puno habang ang binata ay nakaharang sa daan. Paulo, madiin niyang sabi habang pilit nilalabanan ang nararamdaman. Bitiwan mo ko. Ngunit kumiti lang ito. Ang ngiting may halong pangaakit na lalong nagpakulo sa dugo niya. Galit siya. O hindi niya alam kung anumang emosyon ang nararamdaman niya. Hindi kita hawak para saktan, Sarah. Hinawakan kita kasi ayokong tumakbo ka ulit. Tumakbo? Ako? Paulo, ikaw ang tumakbo nun? Halos pasigaw niya sagot. Ngunit agad niyang pinagsisihan ito nang makita ang pagbabago sa ekspresyon ng binata. Tama ka. Pag-amin nito, ang tono ay biglang naging mas mababa, mas seryoso. Tumakbo ako dahil naduwag ako. Pero ngayon hindi na ako tatakbo. At hindi rin kita hahayaan na tumakbo. Bago pa siya makapagsalita, hinila siya ng binata palapit. Hanggang sa halos magdikit ang kanilang mga noo, ramdam niya ang lakas ng tibok ng puso niya na para bang sasabog sa kaba. Halo, ano ba? Sabihin mo sa akin, Sarah. Mahinang saad nito. Ang boses ay mababa at puno ng pagnanasa. Sabihin mo sa akin kung wala na akong halaga sa'yo. Sabihin mo at aalis ako. Hindi makapagsalita si Sarah. Gusto niyang sabihin na wala na, natapos na kaya niyang mabuhay kahit wala si Paulo. Pero bakit parang hindi kaya magsalubong ang kanyang labi at dila para sabihin ang kasinungalingang yon? Di ka makasagot, Tanong ng binata at ang ngiti bumalik sa sariling labi. Ngunit ngayon mas banayad, mas mapanukso. Kasi kahit anong pilit mo, alam mo, hindi totoo. Napapikit si Sarah. Pilit nilalabanan ng mga emosyong unti-unting bumabalot sa kanya. Pero sa bawat sandaling naroon si Paulo, mas lalo siyang nahihirapang labanan. Mas lalong nagiging malinaw na kahit ilang taon na ang lumipas, ito pa rin ang lalaking nagpapatibok ng puso niya. Paulo, tama na. Hindi pa. Sagot nito. Ang tinig ay puno ng paninindigan. Dahil di pa tayo tapos, Sarah. At kahit anong iwas mo, hindi kita hahayaan na matapos tayo ng ganito. Binitiwan ni Paulo ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi pa rin ito umatras. Sa halip, marahan itong hinawakan ng kanyang muka. Ang daliri nito, banayad na dumaan sa gilid ng kanyang pisngi. I'll take you back, Sarah. Ramdam ng dalaga ang init ng kanyang luha. Gusto niyang magalit. Gusto niyang lumayo. Pero bakit parang ang puso niya mas gustong manatili sa ilalim ng yakap na yon? Paulo. Muli niyang bulong. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malambot ang kanyang boses. Mas puno ng emosyon. Huwag ka matakot, Sarah. Hindi kita bibiguin ulit. Sagot nito. Ang boses ay tila isang pangako. At sa isang iglap, bumalik si Sarah sa realidad.
Nang maramdaman niyang may naglalakad palapit sa kanila, agad siyang umatras kay Paulo, sabay ayos ng sarili. Si Liza yon, na mukhang nagtataka sa nakita. "Uy, okay ba kayo dyan?" Tanong nito habang tumitingin sa kanilang dalawa. "Okay lang kami." Sagot ni Paulo, habang ang tono ay kaswal, ngunit ang mga mata nakatuon pa rin kay Sarah. "May pinag-usapan lang." Ngumiti si Liza, ngunit halata nagtataka pa rin. "Sige, balik na ako sa tent. Sarah, susunod ka ba?" Tumango naman siya na hindi makatingin kay Paulo. "Oo, susunod ako." Nang makaalis si Liza, tahimik na nagtagpo ang mata nila. Walang salitang namutawi mula sa kanila. Ngunit sapat na ang bigat ng kanilang tinginan para mag-iwan ng bakas sa puso ni Sarah. "Good night, Sarah," ani Paulo bago ito tuluyang naglakad palayo. Hindi siya nakasagot. Sa halip, nanatili siyang nakatayo roon habang ang kanyang puso at isipan ay magulo. Sa gabing yon, habang nakahiga siya sa kanyang kama, isang tanong ang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Paano mo lalabanan ang isang damdaming pilit bumabalik? Lalo na kung ang taong pinipilit mong kalimutan naroon lang. Napilit kang hinihila pabalik. Kinaumagahan, abala si Sarah sa pag-aasikaso ng mga pasyente. Tulad ng dati, ang kanyang buong focus na sa trabaho. Ang mga kamay niya walang pagod sa pag-check ng mga dextrose, pagbibigay ng gamot at pagtiyak na maayos ang lagay ng bawat isa. Kahit pawis na siya, pati ang kanyang muka, nanatili siyang kalmado. Ang kanyang galaw ay maayos at ang kanyang tinig puno ng lambing habang kinakausap ang mga sundalo. Sa kabilang panig ng tent, nakasandal si Paulo sa isang poste. Tahimik na pinagmamasdan si Sarah. Ang kanyang mga mata hindi maalis sa dalaga, na para bang inihigop siya ng kakaibang aura nito. Sa bawat kilos ng dalaga, ang bahagyang pagtulak nito sa buhok na humaharang sa kanyang muka, ang banayad nitong pagtawa sa biro ng isang pasyente, o ang maingat nitong paghawak sa sugat ng isa pang sundalo. Hindi maikakaila ni Paulo. Napaghanga ang bumabalot sa kanya. "Ang galing mo talaga, Nurse Sarah." Bulong niya sa sarili, ngunit may halong ngiti sa labi. Habang inaayos si Sarah ang benda sa sugat ng isang sundalo, bigla niyang naramdaman ang presensya ni Paulo sa likuran niya. Hindi niya na kailangan pang tumingin para malaman. Ang amoy nito, isang halong pawis at kulon, ay agad na tumagos sa kanyang sistema. Tumayo si Paulo nang masyadong malapit. Sapat na yon para maramdaman niya ang init ng katawan nito sa kanyang likod. "Need help?" Tanong ng binata habang ang tinig ay mahina, ngunit puno ng banayad na tukso. Napatigil si Sarah. Ayun na naman ang puso niya. Bumibilis na naman ang tibok. "Paulo, hindi mo kailangan tumayo dyan. Bumalik ka na sa ginagawa mo." Sagot niya. Pilit pinapanatili ang tono ng kanyang boses na kalmado. Ngunit hindi umalis ang binata. Sa halip, yumuko pa ito ng bahagya. Sapat na yon para magtagpo ang kanilang mga mata. "Mukhang pagod ka na, Nurse Sarah. Pahinga ka muna." "Hindi pa ako pagod." Mabilis niyang sagot. Ngunit naramdaman niya ang bahagyang pagkilos ng mga kamay ni Paulo. Na para bang hinanda nitong hawakan ang kanyang siko. Napalunok siya habang pilit nilalabanan ang kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. "Stubborn as always," ani Paulo, na bahagyang ngumiti bago tumayo ng tuwid. "But I'm serious, woman. Dapat ka magpahinga, kanina ka pa abala." Makalipas ang ilang oras na walang tigil sa trabaho, napansin ni Sarah na konti na lang ang pasyenteng kailangan niyang asikasuhin. Sa wakas, nakahanap siya ng pagkakataong maupo at uminom ng tubig. Ngunit hindi pa man siya nakakapag-relax nang lumapit si Paulo. May hawak na basong may yelo at malamig na juice.
Nurse Sarah, para sa'yo. Napakunot ang kanyang noo, ngunit kinuha niya rin ang baso. Salamat, pero di mo kailangan gawin to. Gusto ko lang siguraduhin hindi ka mahihimatay sa sobrang trabaho. Ang OA naman ito. Pabulong na anang dalaga. Habang iniinom ang juice, hindi niya maiwasang maramdaman ang mga mata ni Paolo na nakatuon sa kanya. Ba't mo ko tinitignan? Mataray niyang tanong. Ang ganda mo kasi, lalo na kapag abala ka sa ginagawa mo. Naramdaman ni Sarah ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Paolo tigil-tigilan mo na yung mga lines mo. Di na tayo college. Ngunit ngumiti lang ang binata. Ang ngiting iyon na para bang kayang basagin lahat ng depensa niya. Di ka pa rin talaga nagbabago. Ayaw mo pa rin na pinupuri kita. Nang magpa siya si Sarah na mag-check ng supplies, sinundan siya ni Paolo sa maliit na storage tent. Habang inaayos niya ang kahon ng gamot, tumulong ang binata sa pagtataas ng mas mabibigat na kahon. Why are you even here? Ako na dito, bumalik ka na dun sa mga sundalo mo. Mahinang anang dalaga. Ngunit bago pa niya matapos ang pangungusap, nadulas ang isa sa mga kahon sa itaas ng shelf. Agad namang umaksyon si Paolo. Hinawakan siya nito sa bewang at hinila palayo bago pa bumagsak ang kahon. Dahil doon, nagtagpo ang kanilang mga mata at halos magkadikit ang kanilang muka. Ramdam na ramdam ni Sarah ang lakas ng tibok ng puso niya. At sa pagkakataong yon, parang tumigil ang kanyang mundo. Careful, Sarah. Bulong ng binata. Ang tinig nito ay mahina at puno ng damdamin. Thanks. Sagot niya na halos pabulong din. Ngunit, hindi agad binitiwan ni Paolo ang kanyang bewang. Sa halip, bahagya nito inihilig ang ulo sa kanya. Idinikit ang noo sa kanyang noo. Alam mo, kahit ilang taon na lumipas, ikaw pa rin ang nagpapatibok ng puso ko. Napalunok siya, habang pilit iniiwas ang tingin. Paolo, kang ganyan. Nandito tayo para magtrabaho. Ngumiti lang ang binata, ngunit hindi ito umurong. Oo nga, para magtrabaho. Pero hindi ibig sabihin na kailangan ko kalimutan kung anong nararamdaman ko para sa'yo. Hindi nakasagot si Sarah. Sa halip, pilit niyang binawi ang sarili mula sa bisig nito at muling bumalik sa ginagawa. Ngunit kahit abala siya sa pag-aayos ng mga gamot, naramdaman pa rin niya ang mainit na titig ng binata. Nang bumalik si Sarah sa kanyang kwarto sa kampo, agad siyang humiga sa kama. Ngunit kahit gaano niya pilitin, hindi niya maalis sa isip ang nangyari kanina. Ang paraan ng paghawak ni Paolo sa kanya, ang mga salitang binitiwan nito, lahat ng yon, parang sunog na hindi niya kayang patayin. Napapikit siya. Pilit na hinihingi sa sarili na huwag magpa-apekto. Ngunit alam niyang kahit anong pilit niya, ang lalaking yun ay may kapangyarihang hindi niya kayang labanan. Paolo, ba't mo ko ginugulo? Tanong niya sa sarili, bago unti-unting napaluha. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya may pagkakaila na sa bawat titig at paglapit ni Paolo, tila may bahagi ng puso niya ang muling nabubuhay. Maagang tinawag si Sarah ng commanding officer upang i-brief sa bagong assignment. Sarah, sabi nito habang hawak ang listahan ng mga pangalan. Ikaw ang napili naming sumama sa unit na papunta sa syudad para sa isang special mission. Magkakaroon ng medical outreach doon. Ikaw ang nag-iisang nurse na isasama. Napatigil siya, may halong kaba at pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Ako lang po, sir? Wala na po ibang nurse na pwedeng sumama? Tanong niya, ngunit ginitian lang siya na officer. Kailangan namin ng pinakamagaling at alam namin kakayanin mo. Kasama mo naman ang unit ni Captain Paolo. Kaya huwag kang mag-alala, protektado ka. Pagkarinig sa pangalan ni Paolo, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Muling nagbabalik sa kanyang isip ang nakakailang natagpo nila sa kampo. Pagdating nila sa syudad, idinirekta ang grupo sa isang maliit na hotel na pansamantala nilang tutuluyan.
2 kwarto lamang ang nakuha nila. Isa para kay Sarah at isa para kay Paulo at ang 5 pang sundalo. Pasensya na, Nurse Sarah. Sabi ni Paulo na makapasok sila sa lobby. Ito lang ang available na lugar sa short notice. Pero huwag kang mag-alala. Siguradong safe ka dito. Tumangulang siya. Sinubukang huwag masyadong mag-isip tungkol sa setup. Okay lang. May sarili naman akong kwarto. Pero sa likod ng isip niya, naroon ang pakiramdam na ang mismong presensya ni Paulo ang nagdadala ng tensyon sa sitwasyon. Pagkatapos ng mahabang araw ng pag-aasikaso sa mga pasyente sa outreach program, pagod na siya. Kaya naman na makabalik sa hotel, agad siyang nagpaalam para magpahinga. Sa kabilang kwarto naman, abala pa ang grupo ni na Paulo. Ang mga sundalo nagtatawanan habang nagkukwentuhan, hawak ang kani-kanilang tasa ng kape. Ang binata naman, nakasandal sa dingding. Nakikinig lang habang pinaglalaroan ng isang coin sa kanyang daliri. Aba, Captain. Mukhang sobrang tahimik ka ngayong gabi ah. Marami bang iniisip? Napangiti na lang ang binata. Trabaho lang. Kailangan nating siguraduhin na maayos ang misyon bukas. Ngunit bago pa tuluyang makasagot ang mga sundalo, may biglang nagbukas ng pinto. Lahat ng ulo ng sundalo, sabay-sabay na napalingon. At kasabay noon ang pagbagsak ng kanilang mga ngiti. Si Sarah. Napatigil ang grupo na makita ang dalaga na nakatayo sa pinto. Tila tulog ngunit naglalakad. Ang mata nito bahagyang nakapikit. At ang mukha nito may kalmadong ekspresyon. Wala itong dalang anuman maliban sa sarili. At ang kanyang suot ay simpleng oversized shirt at shorts na halatang pambahay. Nurse Sarah? Tanong ng isa sa mga sundalo. Ngunit hindi sumagot si Sarah. Sa halip, tahimik itong naglakad papasok sa kwarto. Ang mga sundalo ay nagkatinginan. Hindi sigurado kung anong gagawin. Si Paulo naman na kanina tahimik, ay tumayo mula sa kinauupuan. Sarah? Dire-diretso si Sarah sa direksyon ni Paulo. Parang alam na alam nito kung saan pupunta. Lalong nanahimik ang grupo nang makitang lumapit ito sa binata at dahan-dahang nahiga sa kama nito. Natahimik ang buong kwarto, maliban sa mahinang pagtawa ng ilang mga sundalo na pilit pinipigilan ng kilig at hiya. Ano to, Captain? Sleepwalking romance? Biro ng isa, ngunit agad itong tumigil ng seryosong tignan ni Paulo. Ang binata naman, napakamot sa ulo. Halatang hindi alam kung anong gagawin. Lumapit siya sa dalaga na ngayon ay mahimbing na natutulog sa kanyang kama. Sarah. Mahinang tawag niya, ngunit hindi ito gumalaw. Captain, baka hindi yan nagsisleepwalk ka, baka sinadya niya yan. Biro ulit ng isa, kaya naman nagtawanan ng iba. Tumahimik kayo. Sarah, gising ka ba? Wala itong naging sagot. Lumapit pa siya ng bahagya at marahang hinawakan ng balikat ng dalaga. Sinusubukang gisingin ito. Sarah, bumalik ka sa kwarto mo. Ngunit sa halip na gumising, mas lalong kumapit si Sarah sa una na hawak niya at bahagyang umiti. Napabuntong hininga si Paulo. Ano bang gagawin ko sa'yo, Sarah? Captain, mukhang di na yan gagalaw oh. Baka dapat ikaw na mag-adjust. Napailing si Paulo ngunit sa huli wala rin siya nagawa. Inutusan niya ang mga sundalo na maglatag ng sleeping bag sa sahig at humanap ng ibang lugar para matulog. Ako nang bahala dito, magpahinga na kayo. Isa-isa nang nag-ayos ng kanilang higaan ng mga sundalo. Ngunit hindi pa rin maalis ang ngiti sa kanilang muka habang lumalabas ng kwarto. Naiwan si Paulo na nakaupo sa gilid ng kama. Nakatingin kay Sarah. Tahimik niyang pinagmasdan ang dalaga. Ang mahinang paghinga nito, ang maaliwalas na muka, kahit pagod, at ang natural na ganda na hindi nawawala kahit sa simpleng kasuotan. Sa kabila ng lahat na nangyari sa kanila, hindi may pagkakaila ni Paulo ang nararamdaman niya. Mahal niya pa rin si Sarah, kahit hindi niya ito sinasabi. Sarah. Bulong niya.
habang maingat na itinatabi ang buhok na humarang sa mukha nito. Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal. Maya-maya pa, bahagyang gumalaw si Sarah at dahan-dahang dumilat. Nagulat siya na makita si Paulo na nakaupo malapit sa kanya. Paulo, anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Sabay upo mula sa pagkakahiga. Ako dapat magtanong yan. Ba't ka nandito? Nagsisleepwalking ka ba? Balik na tanong ni Paulo, ngunit may halong lambing ang tinig. Napatingin ang dalaga sa paligid at doon niya napagtanto kung nasan siya. Bigla siyang napapikit at itinakip ang kamay sa muka. Oh my God! Ano bang ginawa ko? Napatawa ang binata. Ngunit pinigilan nito ang sarili. Relax, wala nangyari. Tulog ka kanina, dumiretso ka dito. Mabuti na lang hindi ka napunta kung san-san. Lalong namula ang dalaga. I'm sorry, super pagod lang. Okay lang. Sagot ng binata. Tumayo ito at nag-abot ng tubig kay Sarah. You don't know how happy my heart is. Asahan ka pa rin pumupunta. Mahinang bulong ng lalaki. Ha? Tanong ni Sarah, ngunit kumiti lang ang lalaki bago umiling. Pagkalipas ng ilang oras, mula sa kanilang awkward na pag-uusap, mahimbing na ang tulog ni Sarah sa kanyang kwarto. Samantala sa kabilang kwarto kung nasan si Paulo at mga sundalo, nanatiling gising ang isa sa kanila habang nagbabantay. Tahimik ang gabi, ngunit tila may kakaibang bigat sa hangin. Ang tahimik na paligid ng hotel biglang napuno ng tunog ng yabag sa labas. Kasunod ang mahinang tunog ng makina ng sasakyan. Captain. Mahinang tawag ng isang sundalo kay Paulo, na noon nakapikit ngunit alerto. Agad niyang minulat ang mata tumayo mula sa kama. May naririnig ako sa labas. Agad na kinuha ng binata ang kanyang radyo at mahina ang boses. Base, this is Bravo Team. We're hearing unusual activity outside. Can you confirm perimeter security? Habang naghihintay ng sagot, tumingin siya sa lima niyang kasamahan na ngayon. Mabilis nang nagsusuot ng tactical gear at kumukuha ng kanilang mga baril. Samantala, nagising naman si Sarah mula sa kanyang pagkakatulog ng marinigang mahihinang kaluskos sa labas ng bintana ng kanyang kwarto. Napaupo siya sa kama at pinakinggan ang paligid. May naririnig siyang tila mabibigat na yabag pababa ng pasilyo. Sarah, buksan mo ang pinto. We need to leave now. Narinig ng dalaga ang pagkatok ni Paulo sa pinto ng kwarto niya. Nang dumungaw siya sa peephole, nakita niya ang seryoso mukha ng binata. Agad niyang binuksan ang pinto. Paulo, ano ba nangyayari? Stay calm. There's a possible danger in here. Magsuot ka ng sapatos at dalhin ang first aid kit mo. Mahinahon ngunit mariing sabi ng binata. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad niyang sinunod ito. Habang si Paulo pumalik sa sariling kwarto upang siguraduhin ang plano ng grupo. Habang patuloy ang tahimik na paggalaw ng grupo ni Paulo, narinig nila ang marahas sa pagbukas ng gate sa ibaba. Lumabas mula sa bintana ang isa sa mga sundalo upang tignan ang sitwasyon. May 4 na armadong lalaki sa labas, Captain. Mukhang sinusuri nila ang lugar. Stay low and quiet. Utos ni Paulo, kasabay ng pag-abot ng sidearm kay Sarah. Alam ko di ka sanay, pero just in case. Ha? Paulo, hindi ko alam gamitin to. Bulong niya na halatang takot na takot. Huwag ka mag-alala. I'll protect you no matter what. Pero kailangan mo maging handa. Sabi nito habang inilalagay ang baril sa kamay niya at tinapik ang balikat niya. Stay behind me. Sa hindi kalayuan narinig nila mahinang kaluskos, papalapit sa kwarto. 2 sa mga sundalo ang mabilis na pumuesto malapit sa pinto. Hawak ang kanilang rifles. Si Paulo naman tumayo sa gitna, tangan ng handgun, habang pinoprotektahan si Sarah na nakaupo sa likuran niya. Biglang nagkaroon ng malakas na kalabog sa pinto. Kasabay ng sigaw mula sa labas. Open up!
We're surrounding you now, Captain. Hindi sumagot ang binata. Sa halip sumenya siya sa isa sa mga sundalo na maghanda. Maya-maya pa isang granada ang inihagis papasok sa kwarto nila Paulo. Mabilis nila tong sinipa palabas bago pa sumabog sa hallway. Ang pagsabog nagdulot ng kaguluhan. Isa-isang lumabas ang mga sundalo ni Paulo mula sa kanilang posisyon. Mabilis na binaril ang mga armadong lalaki na ngayon ay nasa hallway na. Clear! Sigaw ng isa sa kanila matapos ng ilang minutong palitan ng putok. Sarah, stay close. Utos ni Paulo habang hinahawakan ang braso niya upang gabayan palabas ng kwarto. Mabilis silang bumaba sa emergency exit ng hotel. Just stay calm, Sarah. I won't let anyone hurt you. Paulo, ano ba nangyayari? Paano nila nalaman na nandito tayo? Di ko pa alam. But the important thing is, I won't let them hurt you. Matapos ang ilang minuto na paglalakad sa dilim, narating nila ang isang abandonadong gusali na nagsilbing pansamantalang ligtas na lugar. Agad na nag-set up ng perimeter ang mga sundalo habang si Paulo tinulungan si Sarah. Okay ka lang? Tanong nito habang inaabot ang bote ng tubig sa babae. Medyo, hinihinga lang. Maya-maya pa, tumingin si Paulo sa kanya. Seryoso ang ekspresyon. You're still so brave. Habang nakatingin siya sa mga mata nito, napagtanto niya na sa kabila ng takot at kaguluhan, may kakaibang katiyakan siyang naramdaman kapag kasama si Paulo. Hindi niya maipaliwanag, pero tila ito ang sandalan niya sa gitna ng panganib. Habang tahimik na nag-aantay ng susunod na hakbang, muli niyang naramdaman ang kabog ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa presensya ng lalaki nasa tabi niya. Sa kabila ng lahat na nangyari, si Paulo pa rin ang nagiging sandigan niya. Hindi bilang leader ng grupo, kundi bilang taong hindi niya kayang iwasan. Habang pinagmamasdan niya ito, muling bumalik sa alaala niya ang nakaraan, na para bang doon nagmula ang lahat ng sakit kung bakit niya ito pilit iniiwasan. Sarah! Nandyan na naman si Papsi Paulo! Malakas na sigaw ng isa sa mga klase niyang lalaki na medyo bading. Kaya naman malakas na tumili ang ilan ng kababaihan at mabilis na sumilip sa bintana at pinto. Hoy! Huwag niyo naman karangan na daan ni Sarah, baka mapagalitan tayo ni Papsi Paulo. Biro pa ng isang lalaki na kaklase niya rin. Napapailing na lang ang dalaga habang isinasara niya ang notebook at tuluyan itong inilagay sa kanyang bag. Hala, may pa-flower si Popsi? Kinikilig na saad ng iba. Tumigil na nga kayo, kaya naiilang si Paulo na sunduin ako kasi ganyan kayo ko umasta. Kunwaring naiinis niyang saad. Ay sus, ganyan ba yung naiilang? May pa-flowers pa. Aminin mo nga sa amin anong meron sa inyo? Natatawang napailing na lang ang dalaga. Wala, friends lang kami. Hindi pa siya nakakalabas ng classroom. Naririnig na ni Sarah ang malakas na tawanan at kantsawa ng mga kaklase niya. Alam niya kung sino ang paksa ng mga yon. Si Paulo. Tumigil siya sa pagsasara ng bag at bahagyang napangiti. Kahit pilit niya itong tinatago. Uy, Sarah, wag ka nang mag-deny. Friends lang ba talaga pero may pa-flowers tapos pasundo at pasuplado sa ibang lalaki lumalapit sa'yo? Dahil nga magkaibigan kami. Sagot ni Sarah ngunit halata ang pamumula ng kanyang pisngi. Paglabas niya ng classroom, nandun nga si Paulo. Tangan nito ang isang bungkos ng sunflowers. Nakasuot ng simpleng puting polo at asul na maong. Mukhang galing pa ito sa isang student council meeting. Agad na sumalubong ang malawak nitong ngiti nang makita siya. Hi, bati ni Paulo, kasabay ng pag-abot ng bulaklak. Para sa pinakamagaling na future nurse. Thank you. Sagot niya na pilit iniiwasan ang mata nito. Ba't ka na naman nandito? Di ba busy ka? Gusto lang kita sunduin. Saka gusto ko rin makita kung sino mga umaaligid sa'yo.
Biro nito, ngunit may bahagyang lalim ang tono ng huling bahagi ng sinabi. Napailing ang dalaga. Eto na naman tayo, Paolo eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala kang dapat ipagselos? Di naman ako nagsiselos. Nagpaparamdam lang ako na nandito ako just in case makalimutan mo. Nagsimula ang pagkakaibigan ni Sara at Paolo noong unang taon nila sa kolehiyo. Pareho sila nag-aaral sa isang universidad. Si Sara bilang isang nursing student, si Paolo bilang isang ROTC officer na nag-aaral na military. Nagkakilala sila sa isang interdepartmental event kung saan nagboluntaryo ang dalaga bilang medic ng kanilang team. Medic! First aid kit please! Malakas na sigaw ni Paolo nang masugatan ng isa sa mga miyembro ng kanilang grupo. Agad naman siyang lumapit. Dala ang maliit na bag ng first aid. Ano nangyari? Nasugatan na matulis sa bakal. Kaya mo ba to, Nurse Sara? Biro ni Paolo sabay ngiti. Napatingala si Sara sa binata. Of course, kaya ko to. Ikaw, kaya mo ba tumayo dyan? At wag akong istorbohin? Sagot niya sabay mahinang umiti. Napangiti rin naman to. Mukhang hindi ka madaling ma-intimidate ah. I like that. Simula noon, madalas na mag-cross ang landas nila. Palaging pinupuntahan ni Paolo si Sara. Kahit pa walang dahilan. Minsan sinusundo siya nito mula sa klase. Minsan naman sinasabayan kumain sa cafeteria. Hindi nagtagal, naging sentro ng tuksuan at asaran ng dalawa, ng kanilang mga kaibigan. Simula na magsimula ang regular na pagsundo ni Paolo kay Sara, unti-unti na rin nahahalata ng dalaga ang kakaibang nararamdaman niya para sa binata. Ngunit sa kabila ng malalakas na tuksuhan at kantsawan, pilit niyang tinanggi yun sa sarili. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng klase, sinundo na naman siya ni Paolo sa labas ng kanilang nursing building. May dala na naman itong bungkos ng sunflowers na naging paborito niya ng bulaklak dahil sa binata. Hindi ka ba napapagod kakaakyat dito? Tanong ng dalaga habang tinatanggap ang bulaklak. Palagi ka nalang nagpapasikat. Bakit ayaw mo ba? Sa hindi naman ito pagpapasikat. Gusto ko lang makita ang ngiti mo. Parang mas bumibigat ang araw ko pag di kita nakikita eh. Ang cheesy mo talaga? Biro ni Sara habang pilit tinatago ang pamumula ng kanyang muka. Isang araw sa library, kung saan madalas silang magkasama, napansin ng binata na tila abala si Sara sa pagbabasa ng libro. Halos hindi niya tinitignan o kinakausap ang binata. Sara, ano? Ba't parang iniiwasan mo ko? Napatingin si Sara sa binata. Kita sa mukha ang pagkabigla. Ha? Hindi naman kita iniiwasan. Talaga ba? Kasi pakaramdam ko lagi kang lumalayo kapag nagkakaroon na tayo ng mga moment na alam mo na. Anong moment ang sinasabi mo? Yung moment na parang may iba ka nararamdaman? Sara, hindi ba obvious? Gusto kita. Hindi makapagsalita si Sara. Ramdam niya ang bilis ng kabog ng kanyang puso. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang binata. Matagal na siyang may lihim na pagtingin dito. Sino ba namang hindi? Si Paolo Baltasar to, isang basketball team captain. Matangkad na moreno, gwapo, mabango, tigit sa lahat matalino. Lahat ng babae sa university na yon nagkakandara pa para lang mapansin na isang Paolo Baltasar. Pinagkakaguluhan ito. At halos luhuran na rin ang lahat. Bakit ako? Nagtatakang tanong niya. Bakit hindi ikaw? Natameme naman si Sara. You're gorgeous, matalino, mahilig ka sa sports. Wala kang pakialam sa sasabihin sa'yo na iba. You're perfect. That I can't even hold myself from falling. Tumahimik si Sara. Nagbabaga na yata ang kanyang pisngi. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang sinabi ni Paolo. Ang puso niya tila tumatalon sa kaba at kilig sa parehong pagkakataon. Perfect? Paolo, hindi naman totoo yan. Marami akong flaws. Mas marami pa nga kaysa sa gusto ko. Flaws?
Alam mo, Sarah, kahit ano pa ang tingin mo sa sarili mo, sa paningin ko, wala kang kailangan baguhin. Kahit pa magulo ang buhok mo tuwing puyat ka, kahit palagi kang nagdadaldal kapag kinakabahan ka, kahit pa pilit mong itinatago ang nararamdaman mo para sa akin. Napaatras ng bahagya si Sarah. Tila natamaan ang puso sa huling sinabi ni Paulo. Anong ibig mong sabihin? Alam ko may nararamdaman ka rin para sa akin, Sarah. Hindi naman ako magaling magbasa ng tao. Pero sa tuwing tinitignan mo ako, nararamdaman ko. Paulo, hindi ganun kadali. Alam kong hindi. Kaya nga nandito ako, willing maghintay. Pero sana, wag mo naman akong itulak palayo. Bigyan mo naman ako ng kahit konting pag-asa. Hindi na nakasagot si Sarah. Sa halip, tumango na lamang siya kahit paramdam niya ang unti-unting pag-iyak ng kanyang puso. Alam niyang gusto niya si Paulo, pero sa parehong pagkakataon, natatakot siyang hayaan ang sarili na mahalin to ng lubusan. Pagkalipas ng ilang araw, tila nagbago ang ihip ng hangin. Naging mas bukas si Sarah sa presensya ni Paulo. Ngunit kahit ganoon, pilit niya pa rin nilalayo ang sarili mula sa posibilidad ng pagkakaroon ng mas malalim na koneksyon sa binata. Isang gabi, matapos sa isang mahabang lecture, naabutan ni Sarah si Paulo sa labas ng kanilang building. Hindi tutulad ng dati na may dalang bulaklak. Sa halip, tila may naisip itong malalim. Paulo, okay ka lang ba? Tumalikod ng binata. Bahagyang nagulat sa presensya ng dalaga. Sarah, andiyan ka pala. Hindi pa halata? Biro niya, ngunit napansin niya ang lungkot sa mata nito. May problema ba? Sarah, natatakot ako na baka isang araw, hindi ko na kaya maghintay. Napakurap ang dalaga. Hindi niya inaasahan ang pagiging diretsahan ng binata. Paulo, I know sinabi kong hihintayin kita, pero mahirap pala to. Sabay bunot ng kamay sa bulsa. Di ko alam kung hanggang kailan kita magagawang hintayin na walang kasiguraduhan. Napahagat labi si Sarah. Hindi niya gusto ang ideya na baka mawala si Paulo sa buhay niya. Pero hindi rin niya alam kung kaya niya ibigay ang tiwala na hinihingi nito. Paulo, hindi naman kita hinihinga ng ganito eh. Hindi mo kailangan maghintay kung mahirap para sa'yo. Pero gusto ko itang hintayin. Dahil ikaw ang gusto ko. Pero Sarah, kailangan ko rin malaman kung may pupuntahan ba tayo. Hindi siya makapagsalita. Sa loob ng maraming taon, sanay si Sarah na itago ang kanyang nararamdaman. Ngunit ngayon, tila wala na siyang maitatago pa. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang binitawan. Bago tumingin ng diretso kay Paulo, may nararamdaman din ako para sa'yo. Pero natatakot ako. Natatakot akong baka masaktan ako o masaktan kita. Hinawakan ni Paulo ang kamay niya. Sarah, hindi ba mas nakakatakot kung palagi na lang nating tinatakasan ang nararamdaman natin? Minsan, kailangan nating sumugal para sa mga bagay na mahalaga. At sa gabing yun, tila nagbago ang lahat. Hindi pa rin nila binigyan ng label ang kanilang relasyon. Ngunit alam nilang pareho silang espesyal sa isa't isa. Mula noon, mas lalong naging bukas si Sarah kay Paulo. Sarah, hindi mo man sa amin sinasabi na umalis na pala si Paulo para sa training. Mula sa binabasang textbook, natigilan ng dalaga. Agad niyang naramdaman ng puso ang panghihina na parabang unti-unti yung sumisikip. Ha? Bumakas ang pagtataka sa mukha ng kaklase niya. Ay, di mo alam? Umalis na si Paulo para sa 3 years training nila. Ano yun? Walay goodbye? Walang kiss? O message? May alki ba kayo? Doon tuluyang gumuho ang mundo ni Sarah. Ang buong akala niya pareho na sila ng nararamdaman ng binata, na maghihintay ito sa kanya. Ngunit ngayon pala nga, umalis ito ng walang paalam. Nabasta na lang nitong iniwan sa ere ang puso niyang hulog na dito.
Ilang linggo na ang lumipas mula nang malamang umalis si Paulo para sa kanyang 3 taong training. Sa kabila ng sakit at galit na naramdaman niya, hindi niya maiwasang hintayin ang kahit anong senyales mula sa binata. Isang message, tawag, o kahit sulat man lang. Ngunit tila nawala na ito ng tuluyan sa kanyang mundo. Sarah! Tawag ng isa. Uy, kamusta na? Di ka na namin nakikitang sinusundo ni Paulo ah. LQ ba kayo kaya siya umalis? Napahinto siya. Pilit na ngumiti. Kahit pakiramdam niya, tumutusok ang bawat salita. Wala, busy lang siguro sa training. Talaga? Ba't di ka man lang niya sinabihan bago siya umalis? Akala namin kayo na talaga. Halata ang usisa sa mata ng ibang tao. Ngunit mabilis niyang tinapos ang usapan. Wala talaga, friends lang kami. Sige, una na ako. Mabilis niyang sagot bago tumalikod at naglakad palayo. Bago pa bumagsak muli ang kanyang luha. Sa kasalukuyan, pinunasan ni Sarah ang sunod-sunod na luhang dumadaloy sa kanyang mata. Pilit niyang pinatatatag ang sarili. Hindi ito ang tamang oras para hayaang manaig ang kanyang emosyon. Nasa gitna siya ng isang delikadong misyon, kasama si Paulo, at ang grupo ng mga sundalo naka-assign sa kanilang seguridad. Kailangan niya mag-focus sa ngayon, hindi sa nakaraan. Habang nasa likod ng isang military jeep, tahimik siya nakaupo. Ang paligid ay napapalibutan ng masukal na kagubatan. Ang tunog ng makina humahalo sa malamig na simoy ng hangin at naroon si Paulo sa unahan. Abala sa pakikipag-usap sa kanyang kagrupo. Kahit hindi siya direktang tignan nito, ramdam niya ang presensya nito. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng isa sa mga sundalo. Oo, ayos na ako, salamat. Ngunit ang totoo magulo ang kanyang isipan. Ang muling pagkikita nila ni Paulo, nagdala ng bagyo sa kanyang puso. Pagkalipas ng ilang oras na biyahe, narating nila ang isang pansamantalang kampo sa gitna ng kagubatan. Ang lugar ay simple, isang tent area para sa mga sundalo, maliit na kusina at isang silid para sa emergency na facility. Ang kanilang task ay magdala ng medical aid sa mga lugar na naapektuhan ng kaguluhan. Ngunit bago yun, kailangan nila maghintay ng tamang oras para makausad. Okay team, magpahinga muna tayo. Sarah, dito ka na sa medical tent. Utos ni Paulo na magtama ang kanilang mga mata. Thank you. Agad siyang pumunta sa itinalagang lugar at inisa-isa ang mga gamit niyang dala. Bandages, antiseptics, gamot, lahat ay maayos niyang inayos upang handa sa anumang sitwasyon. Sa kabila ng pagiging abala, hindi niya maiwasang mapatingin kay Paulo, na abala naman sa pakikipag-usap sa iba pang sundalo. Makalipas ang ilang oras, nagdesisyon ng dalaga na magtungo sa gilid ng kampo upang makalanghap ng sariwang hangin. Dala ng gabi ang katahimikan, tanging ang tunog ng kuliglig ang naririnig, ngunit hindi niya inaasahan na susundan siya ni Paulo. Sarah. Mahinang tawag nito. Napalingon siya at doon niya nakita ang seryosong ekspresyon ng binata. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Pilit iniiwas ang kanyang tingin. Gusto lang kita makausap. Ang dami ko nang gustong sabihin sa iyo mula noon. It's not the right time to talk about our past. Ang dami natin kailangan gawin. Alam ko. Pero hindi ko mapigilang magtaka kung ba't parang alayo mo sa akin simula na magkita ulit tayo. Napangiti ng mapait ang dalaga. Paulo, 5 years. 5 taon ako naghintay ng kahit anong balita mula sa iyo pero wala. Paano mo inaasahan na parang walang nangyari sa pagitan natin? Natahimik ang binata. Tila iniisip ang susunod na sasabihin. I'm really sorry, Sarah. Alam ko nasaktan kita, pero hindi ako nakalimot. Hindi ko lang alam kung paano bumalik. Hindi nakalimot? Pero parang gano'n na rin yun, Paulo. Umalis ka na parang wala akong halaga sa'yo. Hindi makapagsalita ang binata. Sarah, mahal kita. Biglang sabi nito na bumasag sa katahimikan. Mahal kita noon pa. Mahal pa rin kita ngayon. Natigilan siya.
Ang mga salitang yon ang matagal niyang hinihintay mula kay Paolo. Ngunit ngayon parang huli na ang lahat. Bago pa man makasagot si Sarah, biglang may narinig silang kaluskos mula sa malapit na gubat. Pareho silang naalerto. Everyone, stay alert! Saad ni Paolo sa mga sundalo, agad na nagbuelta ng buong kampo sa defensive formation. Sa kabila ng tensyon, nanatili si Sarah sa tabi ni Paolo. Sa kabila ng lahat, alam niyang sa piling nito ligtas siya. Ang gabi, mas naging malamig. Ngunit ang init ng nararamdaman niya kay Paolo, hindi nagbago. Sa bawat akbang ng binata, sa bawat pagtingin nito sa kanya, upang tiyakin ang kanyang kaligtasan, nararamdaman niya na kahit gaano pa kasakit ang kanilang nakaraan, hindi niya kayang itanggi ang katotohanang mahal niya pa rin to. Pinunasan ni Sarah ang mga dugo at putik na dumikit sa kanyang katawan. Tahimik niyang pinagmamasa ng ibang sundalo. Kahit papano, nakahinga siya ng maluwag dahil walang namatay sa mga ito. It's not my choice back then. Napilitan akong iwan ka. Narinig niya bigla ang boses ni Paolo mula sa likod niya. Natakot ako na ilayukan niya sa akin. So I had to obey him. Pero hindi ako nakalimot. Palagi ako nasa malayo habang tinatanaw ka. Nangunot ang kanyang noo. Ano ibig mong sabihin? Nang gabing yun. Pagkatapos natin mag-usap, nakita ko ng dad mo. He was one of the board members of our university, remember? Sinabi niya sa akin na ilalayo ka niya. Na kahit kailan, hindi niya hahayaan na makita kita. Sinabi niya na hindi kita mabibigyan ng magandang buhay. Nasasaktan lang kita at panggulo lang ako sa oras mo. Anito na para bang nahihirapan. Believe me, Sarah. I tried to fight for you. Sinabi ko na mahal kita at panindigan ko yun, but he was tough. Tahimik na pinagmamasa ni Sarah si Paolo habang sinasabi nito ang mga salitang tila naghuhukay ng matagal nang nakabaong damdamin. Ba't di mo sinabi sa akin nun? Paolo, kung mahal mo ko, ba't di mo ako kinausap tungkol doon? Ba't mo hinayaan magdesisyon ng ibang tao para sa atin? Sinubukan ko, Sarah. Gusto ko, pero masyado ako natakot. Wala ako sa posisyon para labanan ng tatay mo. Ang lahat ng sinabi niya sa akin, na ako ang magiging hadlang sa mga pangarap mo, na hindi kita mabibigyan ng kinabukasang karapat-dapat para sa'yo. Sa panahong yun, naniwala ako. Paolo. Mahinang bulong ni Sarah. Yun ang dahilan kung ba't di ako nagpaalam. Alam kong kung kakausapin kita, hindi kita kayang bitawan. At kung pinili kita noon, baka masaktan ka lang, kaya ako umalis. Pero Sarah, kahit nawala na ako, ikaw pa rin ang dahilan kung ba't ako nagsumikap. Ikaw ang inspirasyon ko sa lahat ng ginagawa ko. Hindi alam ni Sarah kung anong sasabihin. Gusto niyang magalit, ngunit alam niyang totoo ang bawat salitang binabanggit ni Paolo. Nanatili silang tahimik sa loob ng ilang minuto. Paolo. Sa wakas nagsalita siya. Dahan-dahan ngunit buo ang boses. Alam ko may dahilan ka kung ba't mo yung ginawa. Pero hindi mo ba naisip na ako din? Na kaya ko ring lumaban para sa'yo? Naisip ko yun, Sarah. Pero hindi ko gustong ilagay ka sa posisyon na kailangan mong pumili. Ang dami mong pangarap. Ang dami mong gustong marating. Ayokong ako ang maging balakid sa lahat ng yon. Napailing ang dalaga habang pilit pinipigil ang namumuong luha. Pero Paolo, ikaw ang pangarap ko. Natigilan ang binata sa sinabi niya. Hindi mo man lang ako inausap nun. Ang sakit. Sana naman lang nagtiwala ka sa akin. Sana hinayaan mo ako magdesisyon para sa sarili ko. Kasi kahit anong sabihin ng daddy ko, kahit anong gawin niya, ikaw ang pipiliin ko eh. Palagi. Pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Alam ko nagkamali ako. Alam ko hindi kita pinagkatiwalaan ng sapat nun. And I'm here to take you back. To make you mine. To prove you that I will love you forever. At wala na akong palalampasing pagkakataon. Hindi sumagot ang dalaga.
Sa halip, tumingin siya sa mga mata ni Paolo. Naghahanap ng kahit anong senyales na totoo ang sinasabi nito. At doon niya nakita ang pagmamahal na hindi nawala. Gusto ko malaman mo na hindi ako titigil hanggat di ka nakakabalik sa akin. Sarah, alam ko mahirap bumawi sa lahat na nasayang na oras pero mahal kita. At hindi na kita iiwan ulit. Pinunasan ni Sarah ang ilang luhang tumulo sa kanyang pisngi. At ngayon lang, bulong niya. At sa tanong na yon, naramdaman ni Paolo ang bigat ng lahat ng pagkukulang niya. Tumayo ang binata. Dahan-dahang inilapit ang sarili kay Sarah. Ngayon lang. Kasi ngayon ang tamang panahon para sa atin. Pero kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Sarah, ipapakita ko sa'yo na kaya ko maging tamang tao para sa'yo. Na kaya kong panindigan lahat ng pinangako ko noon. Matapos yon, dahan-dahan nila ikinulong ang isa't isa sa mainit na yakap. Walang salita, walang paliwanag. Ngunit sa yakap na yon, ramdam nila ang init ng damdaming hindi nawala sa kabila ng mga taon na nagdaan. Makalipas ang ilang buwan matapos ang muling pagkikita nila, unti-unting bumalik sa dati ang kanilang relasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, mas buo at mas sigurado ang bawat isa sa kanila tungkol sa nararamdaman para sa isa't isa. Lumapit ang binata kay Sarah habang abala ito sa pagbibigay ng first aid sa mga kasamahang sundalo. Tila walang pakialam ang binata sa mga matang nakatingin sa kanila. Sarah, panimula ni Paolo habang nakatingin sa kanyang mga mata. Kinuha nito ang isang maliit na kahon mula sa bulsa ng kanyang uniforme at tahimik na lumuhod sa harap niya. Di ko na kayang palipasin pa ang isang araw na hindi kita tinatawag na asawa ko. Will you marry me? Halos malaglag ang hawak na bandage ni Sarah. Hindi siya agad nakapagsalita. Ang mga kasamahan nilang sundalo nagpalakpakan at nagkagulo. Ngunit para sa kanya, tila naglaho ang lahat sa paligid. Tumango siya, habang ang mga luha ng kaligayahan bumalot sa kanyang mukha. Yes, Paolo. Yes! Makalipas ng 2 linggo, naganap ang kanilang kasal sa kampo mismo. Simple lamang ang lahat. Walang magarbong dekorasyon. Walang engranding handaan. Isang malaking puno ng akasya ang nagsilbing backdrop ng seremonya. Ang altar ay simpleng lamesa lamang na nilatagan ng puting tela. Si Sarah, nakasuot ng puting damit na mukhang matagal nang gustong isuot nito. Habang si Paolo naman, naka-uniforme. Narito tayo ngayon upang saksihan ang pagkakaisa ng 2 taong pinagbuklod ng tadhana. Sa gitna ng laban, sakripisyo at pagkakaiba-iba ng landas na tinatahak niyo, napatunayan niyo ang pagmamahalay ang pinakamalakas na puwersa sa lahat. Hawak ang kamay ng isa't isa, tumingin si Paolo kay Sarah. Sa kabila ng mga taon ng paghihiwalay at pagdududa, ang mga mata niya puno ng pagmamahal at katiyakan. Sarah, ikaw ang naging liwanag ng puso ko. Sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Kahit saan man ako dalhin ng panahon, ikaw lang palagi. Ikaw lang ang laman ng puso ko. Ngayon pinapangako kong hindi na kita iiwan muli. Mahal na mahal kita. Halos sumagulhol ang mga sundalo sa gilid. Sana all. Bulong ng isa, ngunit agad din tong sinaway ng katabi nito. Ngumiti si Sarah habang pinupunasan ng luha. Paolo, ikaw ang naging sandigan ko sa mga panahong akala ko wala na ako makakapitan. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagkalito, ikaw pa rin ang pinili ng puso ko. Mahal kita. Palagi kitang mamahalin. At doon, natapos ang kanilang kasal. Captain Paolo, paano to? Wala na kaming excuse para hindi ka asarin. Biro ng isa sa mga kasamahan nila. Ngumiti naman ang lalaki. Kahit araw-araw niyo ako asarin, basta kasama ko ang pinakamaganda kong asawa, ayos lang. Tumawa ang lahat habang si Sarah tahimik lang na nakatingin kay Paolo. Puno ng pasasalamat at pagmamahal.
Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, ang mga taon ng pag-iwas, sakit at pangungulila, ngayon narito na sila, magkasama, handa nang harapin ang mundo bilang mag-asawa. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kampo, habang pinapanood nila ang mga kaibigan at kasamahan na masaya nagkukwentuhan, alam nilang ito ang simula ng kanilang bagong kabanata. Simple man ang kasal, ngunit ang pagmamahalan nilang dalawa, higit pa sa anumang kayamanan o karangyaan. Ito ang araw na nagpatunay na ang tunay na pagmamahal hindi kailanman matatalo ng oras, distansya, o anumang balakid. The end.